What is up? It's your boy Sheen. So dito tayo sa panibagong video. So sobrang tagal ko bago nakapag-upload ng another video sa YouTube channel na to, no. So, mabilis lang na video to. Ang video na ito ay para ipakita lang sa inyo kung paano ko tinanggal yung front compartment cover or yung toolbox cover na makikita nyo yan sa harap ng WSP natin, yung compartment, no. So bakit ko siya tinanggal? Meron akong purpose din na gagawin ako dun sa cover na yun. At bago natin simulan ng video na to, shoutout lang dun sa mga nakasama natin dyan sa may Meta Motors or Meta Motor Group dyan sa may EDSA, beside Land Bank at ayun. Magkaroon kami ng maliit na gathering kasama si Sir Marvin Chua. Maraming salamat din pala sa pag-invite at dun sa mga kasama natin sa e-bike community. So andyan sila Lodge, madami. Hindi ko mababanggit isa-isa dahil medyo wala pa tayong tulog at hindi ko kabisado yung mga social media names nila, pero maraming nagvo-vlog din na nandoon sa meet na yun, no. At yung sinasabi na isa ako sa mga content creator pero andun din ako. So yun, the purpose of that gathering was to pag-isahin yung mga e-bike commuters or yung mga e-bike users. Andun din ang ating club, shout out sa TWC or the WASP Club, at andun din yung mga WSP users. So ayan, at huwag na natin patagalin, let's get on to the video. Alright, so start na tayo. Paano natin tatanggalin itong compartment or yung tawag nila dito ata is toolbox, no? So compartment sa harapan. Pasensya na, siisipon tayo, no? So tatanggalin ko to kasi may gagawin tayo, no? Gagawin natin parang ganyan. Yan. So sinilip ko na dito sa loob kung paano siya tanggalin. So sa pinakalooban merong ano dyan. Yan. Ayan, dyan. So, binuksan ko na yung harapan. Yan, spaghetti ang ating wiring. No? Huwag nyo napansinin yung wiring dahil hindi na ayos nung kinabit yung MDL ko at hindi ako yung gumawa niyan. So, mahihirapan tayong tanggalin kasi kailangan nating tanggalin to. Which is, tinanggal ko na yung screws. Ayan. Kasi yun sa pinakaloob, ewan ko kung kita, no? Sa pinakaloob, nandoon yung kailangan nating ma-screw, which is ang layo. Ang layo niya. Ayan. So, naisip ko na gumamit ng maliit na Phillips screw. Tapos, ito natanggal na natin to. Hindi ito yung ginamit ko dyan. Ang ginawa ko dyan is maliit na Phillips screw. Tapos, ginamitan ko na ito. Ayan. So, ano na lang, diskarte. So, para dito naman sa loob, ayan, ito yung gagamitin natin para matanggal yung screw na yan. Ayan. So, dahan-dahan lang para pagka lumabas na yung screw, hindi mahulog sa loob. Ayan. Diba? Ayan, so tatanggalin ko muna yan. Balikan ko kayo. Yan, so pakita ko lang kung paano ko tinanggalin ditong part. Yan, pasensya na, medyo sinisipon-sipon tayo, no. Allergic talaga ako sa alikabok, kaya sinisipon tayo dahil maalikabok yung mga loob-loob ng e-bike. Yan. Shit. So kung wala kayong ganito, yung maliit na, ayan, yung maliit na ganyan, pwede nyo naman gamitin yung Phillips screw. Hahatakin nyo nga lang yung fairings. So parang ganito, hatakin nyo siya ng ganyan, tapos papasok nyo to. Ayan, ganyan. So ano to, mas pinasimpleng pagkuha ng cover o yung fairings ng ating toolbox o compartment sa harapan. Ayan.
Kasi pag dito mahirap magbabaklas ka pa nito. Yan. So dito na tayo sa loob. Natanggal na natin. Ayan na siya. So may iwan syempre. Ayan, may iwan syempre to, no? May iwan to. Ayan. So lilinisin ko lang yung mga gilid-gilid niyan din. Tapos itong isa gagawin natin ganito. Ayan. So ayan, nakuha na natin to. At saka ito lalagyan lang natin ng onting paisley design or pattern, yung parang mga ganto-ganto. Ayan. So hindi ko mapapakita kung paano namin to ginawa, no? Pero siguro explain ko na lang din probably sa ibang video, or makikita nyo naman siguro pagka binidyoan ko yung paggawa ko dito sa isa. So ayan, makikita nyo ito, sticker lang din yan. Kung makikita nyo, hindi rin pulido yung pagkakagawa namin, no? Kasi wala naman kami experience sa pagra-wrap. Pero yun, sinubukan namin. Ayan. At dito ang malala, no? Ayan, kung makikita nyo, ayan, ayan, malala. Hindi masyadong lapat na lapat. Tapos dito sa kabila ganun din. Hindi lang masyadong kita siguro sa video, pero ayan, may mga uneven yan dyan, pero lapat naman sa gitna. Sa bubble siguro minimal bubbles meron. Tapos ayan, oh, ayan. Ayan, mapapansin nyo. Tapos dapat may design din akong lalagay dito, kaso nga lang meron tayo nakuha na parang ano to, guard. Ayan, tapos may tambucho sa dulo. Nilalagay ito usually sa mga sasakyan. So nilagay ko siya dito para if in case na matumba yung e-bike dito sa kabilang side, since ang side stand natin is nasa kabila, no, ay mas prone siya matumba ditong side eh. So dito ko siya nilagay, sa kabila hindi ko na nilagyan kasi parang medyo OA na masyado. So ayan, ganyan. Tapos ito, sobrang kintab niyan. Ginawa ko, inisprayan ko siya ng clear. Tapos instead na lalo siyang kumintab, medyo naging ano siya, matte na onti yung kulay niya, which is mas nagustuhan ko kasi sobrang kintab niya. Masyadong OA yung ano, o yung pagkatambucho niya, no. So may tambucho din talaga tayo dyan. Ayan. Ayan, pakita ko lang din sa inyo, pabukas ba. Ayan, tapos umiilaw yan pag nagpipreno. Ayan, dati kulay red yan, pinalitan ko lang ng blue. So ito, ang ginamit ko naman dito is sa radiator ata to nilalagay sa mga motor, no. So na-imagine ko lang na parang pwede siya ilagay dyan. So ayan, natanggal na kasi yung cover ko dito eh. So di ko na kinabit. Ito na lang yung pinalit ko. So wala pang linis yung ating e-bike dahil marami tayong kailangan ipagawa dito. Ito yung isa pa, masyadong ano yung play. Ayan, sobrang galaw niya, no. Kapag umaandar tayo ng mabilis, yung tunog niya parang may nahuhulog na bakal. Tsaka pag nagpipreno, lumalagutok din siya. So papacheck natin yan sa NWOW na lang siguro kasi wala tayong tools para dito. Tapos yan, medyo pininturahan ko na ng onti yung mga ano natin, nangangalawang na parts dito sa ilalim. Ayan, so itim na yan, ilinis na. Ginamit ko dyan flat black lang, tapos pinatungan ko ng clear flat black para medyo mas malapat siya, no, lumalapat. Tapos papatungan pa kasi natin ng clear, so magiging makapal. So yung flat black kasi flat lang siya, tapos hindi siya glossy. Tapos dito naman ito, yung shock natin, papagawa natin yan. Papalitan natin ng fork oil. Wala naman tagas. Check natin yung kabila, wala naman tagas. So mukhang okay naman yung shock natin. Parang may nakaangat lang dito, pero ano natin yan ng fork oil, papapalitan. Prior to doing this video, mga ilang weeks na ayos na rin natin yung mga
side glow natin, palit na rin tayo ng MDL. Mga murang parts lang naman yan. Pero itong pinalit ko, may fan na siya sa likod. Yung underglow natin, nakastrip yan dati, pinalitan na natin ng ganyan. Yan, kasi mabilis masira yung strip nung nilagay ko dyan. Ano pa ba? So, quick update lang tayo. Yan, yung mga kinakalawang, pininturahan na natin ng flat black. Ayan, pati yung ayan. Tapos yun, to kinabit natin to, yung design na yan. Tapos meron tayo dyang pangalan ng YouTube channel ko yun before. Tapos dito sa kabila, pangalan ng ating unit. Yan, kayo na lang magbasa yung basahin. Tapos ayun dyan sa likod, tapos pangalan ng brand natin yan. So meron tayong online shop, yan yung pangalan. Facebook, wala na tayo sa Shopee, Lazada, hindi na tayo nag-ship doon. Anyways, so ayan, pangalan ng mga anak ko, ZJ, Mirabel, XD. Tapos syempre yung ating general, dapat kanya lang yan. Tapos yung club name, YouTube name, yan. Tapos may mga unting stickers tayo dyan. Ano pa ba? Syempre The Wasp Club. Ewan ko na lang kung tatanggalin nyo pa ako sa The Wasp Club. Yan. So yan, gawin na natin tong dalawang to. Let's go. Itaw na lang din tong helmet ko. Yan. Yan. So pag may nasalubong kayong yan, that's me. Yung helmet ko na yan, ano lang yan, pipitsuging helmet lang yan. Mga parang 600 pesos lang siguro yan sa ano, sa online.